Blessed Sunday, everyone. Good morning po. Good morning sa iyo, Sister Nova. Yes, Pastor. Good morning and good morning po sa inyong lahat. At ito po muli si Pastor Jojo at taga-anyaya kami na samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos dito po sa Daloy Mentoring Ministry. Ito po ay specifically na ginawa po ng Chosen Generation Christian Church fully booked para po i-cater yung po mga needs ng mga young pro at yung ating pong mga kabataan. So, ibang anyaya po ninyo, ito pong ating Sunday service upang marami po ang makarinig ng salita ng Diyos. So, bagong lahat tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na muli samahan mo kami sa amin pong pangangaral ng iyong salita. Ang dalangin ko po ay marami kang abutin na tao, lalo na po yung nangangailangan po ng mensaheng ito. Magbago ka po ng buhay, ng puso at isipan. Ang dalangin ko po sa pamamagitan ng gawain ito ay marami pong tao ang mabless. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. So, Sister Nova, pag-usapan natin ngayon yung napakagandang topic, yung Mother's Day. Ano po? Today naghanda po ako ng isang special message para po sa ating mga nanay. Pero bagong lahat, pwede po ba pakibati nyo muna ng Happy Mother's Day ang inyo pong mga ina. Okay? So, ang title po ng aking message is What's So Special About Mothers? Ano po? So, basahin po natin yung paborito nating passage sa Biblia sa Proverbs chapter 31, verses 10 to 12 po muna. Ang sabi rito, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. Her husband has full of confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Now, basahin po natin yung verse 28 and then yung verse 30. Sabi po rito, her children arise, call her blessed, her husband also, and he praise her. Sabi sa verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Okay. So, what's so special about mothers? Ano po? Maganda makita po natin ito. Kaya dapat parangalan natin yung ating mga nanay, Sister Nova. Yes, And ako, I'm proud to have a noble wife katulad po ni Sister Nova. At proud din po ako, nagkaroon ako ng magulang ng aking special na nanay, si Mami Lucy, na nagpalaki po sa akin at ginabayan ako sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So today, ano bang special talaga sa mga nanay, Sister Nova? No? Kung pag-aaralan po natin, yung motherhood po, yan po ay isa sa pinaka-mission-minded na career. Tawagin ko munang career pansamantala, Sister Nova. Yes, pero Pastor, ang bagay talaga dyan ay yung calling. Ano po? Kasi napakahirap po na maging isang ina. No, if you'll notice sa Bible, nung tinanggap ni Mary yung kanyang mission na sa pamamagitan niya ipapanganak ang Panginoong Jesus, ano po, tinanggap niya rin yung mission yes, na palakihin ang ating Panginoong Jesus hanggang ang ating Panginoong Jesus ay magampanan niya yung kanyang mission dito po sa lupa. So, tingnan niyo po yung connection nun. Ano? Sino po yung unang tumanggap ng mission? Mapapansin niyo po yung ina. Kaya alam niyo po, kung meron po kayong dapat pagkatiwalaan ng lubos sa buhay na ito, yung pong inyong mga ina. Okay? Bakit mo nasabi yan, Pastor? Kasi unang-una po, lahat ng mabuting intention, ano po, mayroon po ang isang ina para sa inyo. Siya yung totoong nagmamalasakit sa inyo. Higit pa yan sa pagmamalasakit ng inyong asawa, pagmamalasakit ng inyong anak, kapatid, best friend, boyfriend, or girlfriend. No? Kaya minsan tulungkot lang ako. yes, Kasi minsan yung mga kabataan natin ngayon, hindi nila naintindihan yung worth ng pagkakaroon ng isang ina. yes po. Ang hindi nila nakikita,
walang tunay na nagmamalasakit sa kanila, kundi yung kanilang ina. Isipin mo na lang, Sister Nova, sino ba ang magtsatsaga na dadalhin ka ng 9 months sa iyong sinapupunan? Yes po, Pastor. Kung hindi mission-minded ang isang ina, no? Iisipin niya na lamang yung sarili niya, yung kapakanan niya. Pero dahil nakikita niya yung kinabukasan mo, in advance, nakikita niya yung tungkulin niya na palakihin ka para marating mo yung kinabukasan mo, yung destinasyon na inihanda sa ng Diyos. Pinagtiyagaan kanyang ilagay o dalhin sa kanyang sinapupunan for 9 months. Kita ninyo, no? Kaming mga lalaki, hindi naman kami nagbubuntis eh. Yes, pero ang mga nanay, dun pa lang sa panahon na yun, dinala na nila yung misyon sa kanilang mga anak. Kaya, pansinin niyo po, sinong unang-unang nangangarap para sa inyo? Yung nanay nyo, yung magulang nyo, no? Para sa nanay nyo, kayo yung pinaka-importanting tao. Sino yung hindi kaiiwanan? Yung nanay po ninyo. Kasi siya po yung tunay na may malasakit. Pansinin nyo, pagka may sakit po kayo, sino nag-aalaga sa inyo? Yes. Yung nanay nyo. Kung may problema po kayo, sino yung unang-unang tutulong sa inyo? Yung nariyan agad sa tabi ninyo, yung nanay ninyo. Ibig sabihin, nagagawa yan ng isang ina dahil alam niya yung mission niya sa buhay. Kaya kung hindi ka mission-minded, mahirap maging isang ina. Yes, po, Sister Nova, no? Pansinin mo, sino yung una mong teacher? Sino yung magtsatsagang magtuturo sa'yo? No? At sino yung best friend mong na totoo? Yan. Para sa mga kabataan dito, ano? Yung nanay mo. Kasi dun pa lang sa sinapupunan niya eh. Diba? Oo. Dinala na niya yung misyon na isilang ka sa mundong ito at ihanda ka para sa iyong kinabukasan. Kaya para sa akin, Sister Nova, ang pinaka-mission-minded na tao, yung nanay. Yung nanay. Yung ating po mga mothers. So, palakpakan nyo yung mga nanay. Number 2, mapapansin nyo, no? Sila din yung pinakamagaling na mag-multitask. No? Hanga ako sa mga nanay. Ano po? Unang-una, may kilala ba kayong nagtatrabaho ng walang sweldo? Yan, oo. At gumagawa ng paraan. Kahit imposible na. Yes. No? Nanay lang nakakagawa niyan. At yung kayang magtrabaho ng sabay-sabay. Yan, yes, nagluluto, naglalaba, naglilinis, ano? Sumusundo pa sa anak yan, no? Pagka oras ng uwian, naghahatid pa ng anak pagkapasukan. Ano, ang daming ginagawa sa bahay. Walang day off. Walang day off pa yan, no? Pero nagagawa lahat ng nanay yan, ano po? Kaya pagka ipipicture nyo po yung nanay, kung kayo taga-ibang planeta, no? Tapos i-describe nyo yung nanay, ang iisipin ninyo, ang daming kamay. Yes, parang octopus. Ang daming ginagawa. Pero nakakapag-cellphone pa yan, Sister Nova. May me time. Oo, meron pang me time yan, ano? Kaya mapapansin nyo po, itong mga nanay natin, sila po yung unang-una nating teacher, doktor, diba, cook, guardia, service, ano, janitor, laundry, no? Tawag nito, gardener, karpintero, may mga nanay na mahusay din sa gawain ng lalaki, ano po? Kasi nakasalang sila Yes, Pastor. sa trabaho. Kaya alam niyo, sasabihin nila, yung full-time mother, walang kwentang calling yan. Mali po kayo. Yan po ang pinakamahirap. Kasi mas mahirap po yan sa nagtatrabaho ka lang sa opisina. Sa opisina may job description ka pagiging nanay, wala. Yes. Napakarami po niyang area ng responsibilidad. Kaya alam niyo po bakit nagagawa ng nanay yon? Kasi marunong po siyang magsakripisyo. Kaya para sa akin, ang mga nanay ang pinaka-selfless na tao sa mundong ito.
Kaya yung mga nanay, sa halip na mahirapan yung anak, siya na lang. Ganon yung kanilang ah, panawagan. Yes. Ano po? Kaya palakpak uli para sa mga nanay. Ano? Sila yung totoong marunong magsakripisyo sa buhay na ito. Okay? Panghuli, ito mahalaga. Ano po? Ito hindi nyo napapansin ito. No? At kadalasan, ang mga nanay, sila yung hindi na may mention. Sila yung hindi natitreat ng maayos. No? Mistreated pa nga. Ano po? Sila pa yung madalas na nami-misinterpret. Oo, lalo na pag may asawa na, no? Sabi, nakikialam ka. Sila yung underappreciated, no? Hindi man lang na-appreciate yung kanilang mga ginagawa. Wala yung magsasabi sa kanila na, uy, ang galing-galing mo, mami, di ba? Ang husay-husay mo. At minsan sila pa yung iniisipan ng masama. Di ba? Most of the time. Most of the time. Pero hindi alam ng marami. Siya lang yung naglilingkod ng walang recognition. Galing ano, Sister Nova. Yes, Pastor. Hindi niya kailangan yung recognition eh. Kasi malinaw sa kanya yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Naalala ko yung isang Yes, quote eh. Ang tanging yakap lang daw na naiiwan sa iyo, kahit umalis ka na, lumayo ka na, ay yung yakap ng iyong ina. Maalala mo palagi kahit malayo ka na eh. Kasi dama mo Yes, Pastor. yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya, alam nyo, huwag kayong maisipin sa inyong mga magulang o sa inyong mga nanay particularly. Kasi alam niya yung pangangailangan nyo. Kahit hindi kayo nagsasalita, alam ng nanay nyo kung ano yung nararamdaman nyo. Yes, Pastor. Alam niya yung pain ninyo. Kahit hindi kayo magsalita kasi napakalapit niya sa puso ninyo. O ganun po ang pagiging isang ina. Hindi kailangan na i-mention palagi siya, i-recognize. Sapat na sa kanyang makita na maayos at masaya yung kanyang mga anak. Praise God. Palakpakan natin muli ang mga nanay. Okay? So, anong dapat natin gawin bilang mga anak o bilang asawa? No po? Samahan natin si nanay sa kanyang misyon. Tulungan naman natin. No? Ang dami-dami nilang trabaho eh. Baka naman pwedeng pansamantala, ikaw naman yung pumasan nung iba niyang pinapasang gawain o problema. Higit sa lahat, i-recognize naman natin sila. Sabi rito, they are to be praised. Tawagin natin silang blessed. I-reward natin sila sa lahat po ng kanilang pagpapagala para sa atin. So, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay para sa aming puso. Kayo Happy po, Mother's Day. ang superwoman, ano po ang aming hero, ang aming bayani sa aming buhay. Kaya kami ganito dahil po sa inyo, mga nanay. Dahil po yung manalangin, dakilang Diyos, salamat po. Binigyan mo kami ng mga mothers. Dahil dito maintindihan namin ngayon na kung sino pala kami, malaki ang impluensya ng aming nanay. Kaya sa araw na ito, pagpalain mo po, i-reward, i-bless ang lahat ng mga nanay na nakikinig po sa amin. At dalain ko po, pagpapala, mahabang buhay, malusog na pangangatawan. At higit sa lahat, yung kanila rin pong mga pangarap ay iyo pong tuparin. Dalain ko, Panginoon, na sa araw na ito, hindi lamang sila pag-usapan, kundi i-reward sila ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kanya-kanyang asawa. At higit sa lahat, huwag lamang yung babanggitin na mahalaga sila, kundi tulungan sila sa kanilang misyon, sa kanila pong ginagawa sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa mga nanay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong mga aral na tinanggap namin today. In Jesus' name we pray. Amen and amen.